Muling naglabas ng travel advisory ang US Embassy laban naman sa pagbiyahe ng mga US citizen sa Palawan. Magagaya rin kaya ito sa naunang travel advisory ng Amerika sa Bohol na sinundan ng pag-atake ng Abu Sayyaf. Makalipas lang ang 2 araw. Last ecological frontier ng Pilipinas at isa sa best islands in the world. Ilan lang yan sa mga titulo ng dinarayong isla ng Palawan kung saan din matatagpuan ang isa sa world's new 7 wonders of nature, ang Puerto Princesa Underground River. Pero ang masiglang turismo nanganganib dahil sa babala ng US Embassy na iwasan ng mga Amerikano ang bumiyahe sa Palawan. May nakuha raw silang impormasyon na may mga teroristang grupo na posibleng nagpaplanong magkasa ng pangingidnap. Ang target, mga dayuhan na nasa Palawan, partikular sa Puerto Princesa at mga lugar sa paligid ng subterranean o underground river nito. Nakipag-ugnay na raw ang pamunuan ng Puerto Princesa Underground River sa AFP at pulisya na maging heightened alert. Magpapatawag na rin daw sila ng Security Council meeting bukas na umaga. Hindi pa tiyak kung may kinalaman ito sa dati na impormasyon ng AFP Western Command kung kailan buong Palawan ang inalerto, bagamat ang impormasyon ay Coron ang target puntahan ng grupong Abu Sayyaf. Wala pa rin reaksyon ng AFP at PNP sa bagong travel advisory. Pero kung matatandaan, sa naunang travel advisory ng Amerika sa Central Visayas, sinabi muna ng AFP na walang banta. 2 araw lang ang lumipas, lumabas na credible ang babala dahil sumiklab ang bakbakan ng Abu Sayyaf at mga otoridad sa Inabanga, Bohol. Pagkatapos ay sakalang inamin ng AFP na meron na talaga impormasyon kaugnay ng banta at kabilang sa mga sinabihan ay ang mga kaalyadong bansa tulad ng Amerika. Hindi lang daw inanunsyo ng militar ang kanilang operasyon bago ito ilungsad. Wala po tayong pwedeng i-attribute na failure of intelligence. Hindi po pwedeng tayo po ay mananawagan kung meron pa po bang sibilyan dyan, umalis muna bago tayo makakandak. And then by then, baka po nahuli na ang ating aksyon.